Isang mapagbalang umaga mga bata! Welcome sa ating virtual storytelling ngayong araw. Handa na ba kayo sa ating kwento na tiyak na kapupulutan ninyo ng aral? Kung handa na, maupo ng tuwid, huminga ng malalim, maghanda ng papel at panulat at ituon ng mga mata at pandinig. Ang kwentong ating babasahin ay iikot sa buhay ng mga batang sina Makoy at Kokoy na pinamagatang Ang Baho. Ang orihinal na kwento at guhit ko si Binibining Alia Perdon sa gabay ni Dr. Julie Lucille Del Valle Lopez. Tara na't simulan na natin ang pagbabasa. Nakasusuka, masakit sa ilong at nakakahilo. Iyan ang palagi kong iniinda tuwing papasok ako sa loob ng paaralan. Ilang beses ko nang isinumbong iyon kay Teacher Carla. Pero ang madalas niya sabi, natural lamang ang amoy na iyan, Makoy. Hindi tumatalab ang amoy ng pabango na gamit ko upang matakpan ng hindi may paliwanag na amoy na iyon. Ano ba naman iyan? Mamimigay na nga ako ng sabon panligo. Ang baho! Maarteng ungot ni Mika na pisil-pisil pa ang kanyang ilong. Sinundan iyon ng mga reklamo mula sa mga kaklasiko. Tiningnan ko ang katabi kong upuan. Kahit anong parinig ng aming mga kaklase ay tila hindi iyon alintana ni Kokoy. Nananatili siyang nagsusulat ng kung ano sa gusot-gusot niyang papel gamit ang pudpud na lapis. Naiinis ako sa kanya. Hindi niya ba naamoy ang sarili niya? Kapit na kapit sa kanya ang masangsang na amoy na iyon. Tulad ng mga naunang araw, naiirita kong ikinwento iyon sa aking mga magulang habang kami ay naghahapunan. Matama naman silang nakikinig sa akin, ngunit hindi iyon natapos nang hindi ako pinaaalalahanan ni nanay na kausapin ng masinsinan ang kaklasikong iyon. Ika pa niya, sa mga parinig ninyo, baka nakasasakit na kayo. Kausapin niyo ng maayos. Ilang beses ko nang sinubukan, subalit natatakot akong pagtawanan ng mga kaklase namin, lalo na kapag nakita nila akong nakikipag-usap sa kanya. Buong gabi kong plinano kung paano ko siya kakausapin. Subalit, nang dumating ang umaga, tila nabahag ang aking buntot dahil sa takot na ako naman ang sunod na lagyan nila ng basura sa aking bag, tulad ng ginawa nila sa kaklase naming iyon. Pinagkatuwaan nila siya dahil kaamoy niya naman raw ang mga basura. Aaminin kong nahabag ako, subalit lamang ang aking takot na ako naman ang balingan nila. Natigil lamang ang asaran nang pumasok na si Teacher Carla. Buong durasyon ng klase ay hindi ko mapigilang bumaling sa kanya. Naawa ako dahil hindi niya maipagtanggol ang sarili niya at mas piniling ibaling sa mahigpit na hawak niya sa kawawang pudpud na lapis ang kanyang sama ng loob. Doon ko lamang napagtanto na walang sumubok na makipaglaro o kausapin siya. Minsan lang din kung marinig namin ang boses niya at yun ay tuwing tinatanong siya. Masasabi kong matalino siya. Sa katunayan ay mas magaling siya pagdating sa math kumpara sa akin o kahit kanino sa amin. Sadyang iniiwasan siya dahil sa kakaibang amoy na nakadikit na sa kanya. Sumapit ang umaga na buo na ang aking pasya na kausapin ang kaklasikong iyon. Natapos ang klaseng iyon na nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Iyon pa rin ang nasa isip ko kahit pa noong naghahanda ako ng aming asignatura kinaubagahan. Handa na ba kayo na magbahagi ng inyong natatanging kwento? Masiglang bungad ni Teacher Carla. Masigla naman ang aming buong klase at halos magkanda-ugaga sa pagtaas ng kanilang kamay sa pag-asang matawag sa pagbabahagi. Sa paglipas ng oras, wala sa nagtasasalita sa unahan ng aking atensyon.
kundi sa aking katabi na may hawak na isang mapula at mahabang bagay. Ngayon lamang ako nakakita noon. Tila iyon isang hotdog na madalas naming umagahan, subalit mas mapusyaw ang kulay at bahagyang mas malaki. Tulad ng nakasanayan, siya ay nanatiling nakayuko na tila ayaw ipakita ang kanyang mukha. Nakakaramdam ako ng kaba sa napipintong pagsasalita sa unahan, subalit lamang ang kaba ko para sa kanya. May makikinig kaya sa kanya? Pagtatawanan kaya siya? Kukutyain kaya siya? Kokoy. Tila ako namingi ng tawagin na ang kanyang pangalan. Ilang sandali pa siyang napako bago tumayo at nakayukong pumunta sa unahan, bit-bit ang mahabang bagay na iyon. Kakaibang dala ni Kokoy. Mga bata, pakinggan natin si Kokoy. Dala marahil ng takot sa guro, walang nagtangkang mangutya. Lahat ay nakapako ang tingin kay Kokoy habang maingat na hawak ang bagay na iyon. Ang kwento ko ay tungkol sa pamilya ko. Panimula niya. Kami ay isang hamak na pamilya lamang nakatira sa kubo, sa gilid ng dagat. Mangingisda si tatay, labandera at nagtutuyo naman si nanay. May 4 akong kapatid. Upang makatulong at may pambaon, tumutulong kami sa aming kapitbahay sa paggawa ng dinailan. Dahan-dahan niyang itinaas ang bagay na hawak niya. Napuno ng sari-saring tanong ang buong klase, subalit mas pinili niyang magpatuloy. Ang pagkain na ito ay mabaho para sa nakararami, subalit hindi madali at hindi rin simbango ang hanap buhay na ito ang kultura ng paggawa nito sa Bicol. Sa pagtitinda ng isda at dinailan kami nabubuhay. Kultura na rin namin ang paggawa ng bagay na para sa iilan ay amoy basura. Katahimikan. Walang nagtangkang magsalita, maging ako ay natigagal. Kaya pala ganon ang amoy niya dahil nanuot na sa kanyang sariwang balat ang ilang taong paggawa ng dinailan upang mabuhay. Kaya pala ganon ang amoy niya dahil maaga siyang namulat sa pagbabanat ng buto. Kaya pala masansang ang kanyang amoy dahil ipinagpapatuloy niya ang kulturang pinandidirihan ng karamihan. Sana ay may